po ako doon sa process, based po sa presentation niya, ang isa sa presentation ko, yung claim ni Soriano. So, i-confirm ko sa kanya kasi binanggit niya. Okay. Ito yung rolling ko. Counter objection, Mr. Moderator. Teka lang, wala nang Your presentation, but it's not Teka lang. Wala na. Ito na. Pakinggan niyo ako, Mr. Moderator. Pakinggan niyo ako, itong rolling ko. Wag mo siyang tanungin doon kay Eli Soriano kasi hindi niya linatag yon. Tanungin mo sa doon sa latag niya. Yun ang rolling ko. Okay. So dito po ako magtatanong. Marunong sa debate talaga si Dino. Ikaw hindi marunong sa debate. Red. May comments ka pa. Warning ka uli. May isa ka na ha. Ngayon may warning ka uli. Sige, sunod. Tatanong. Okay, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 1, Church of God, ang tanong ko sa iyo, yung Church of God doon ay proper noun or common noun? Nilatag mo yan. Yung Church of God, proper no, kasi big letter yung una eh. Next question. Okay, sabi mo big letter. Kung mabasa ko ba dito, na ginamit po dito yung salitang church ay small letter, no? Ayon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 1, aaminin mo talo ka na sa debating ito, yes or no? Ay, ang binasa ko kasi, ang tinatanong mo dun sa binasa ko, syempre, sasagot ko sa'yo, big letter. Objection, moderator. Categorical lang question. Objection, moderator. Okay. He is not responsive to answer my wonderful question. Ano yung objection? Ang objection, tahimik. Red, tahimik. Ang objection ko, moderator, he is not responsive to answer my wonderful and beautiful question. Okay, so anong counter objection mo, Red? Do you have any questions? Doon sa binasa ko, na unang Korinto 1:1, tinanong niya ako kung yan ay proper noun o common noun. Natural, binasa ko kasi big letter, kaya ako sinabing proper noun. Ngayon, hindi ko alam sa kanya kung saan niya binababasa, problema niya na yun. Okay, itong rolling ko. Okay, next question. Okay, itong rolling ko. Paki-rephrase yung tanong, Lord of Debate. Okay. Binanggit mo, no? Sa 1 Corinthians tungkol po doon kay Sosthenes at sa kay Paul, dito po sa 1 Corinthians chapter 1 to 2, chapter 1 verses 1 to 2. Sabi mo ang tinutukoy doon ay proper noun. Ngayon, kung mabasa sabi mong proper noun ay big letter. Ngayon, kung mabasa ko ay small letter na nakalagay na Church of God po dito na church, aaminin mo, talo ka na sa debating ito, yes or no? Hindi ako aamin. Yes or no, moderator? 20 seconds. No, ito 20 seconds. Ito, sa bayan ng Diyos, hindi problema kung malaki o maliit na titik, kung proper noun o common noun. Basta nakasulat na sa Biblia, iglesia ng Diyos yun, proper noun or common noun. Yan ang sagot ko sa iyo. Next question. Malinaw. Next question. Okay, sabi mo kanina, ay big letter po ang nakalagay. So ito po, itong unto the Church of God, ayun sa screen, ito ba ay big letter o small letter? Mr. Moderator, sasagot ako ha. Yung isasagot ko, yung sinasagot objection categorical. Okay. Anong objection? Mr. Moderator. Ako muna. Anong objection? Red, mamaya ka muna. Question. Red, mamaya ka na. Moderator, tinuro ko na sa screen, nag-open cam pa ko upang ituro, kasi sabi niya, big letter daw po ang Church of God. So ito po big letter, ito small. So tanong ko sa kanya, ano bang letter C nito? Small letter o big letter? Okay, Red, tulad na narinig mo, narinig ko rin, merong categorical. Sagutin mo muna ang categorical bago ka magpaliwanag. Sige. Ayan. Ulit ang tanong, tapos sagutin mo na, Red. Ulit ang tanong. Okay, sabi mo, big letter ang nakalagay dito sa unang Korinto 1 hanggang 2. Sabi mo, big letter po ang Church of God. Ang letter C po dito lahat ay big letter kasi proper noun ka mo. So, ang tanong ko dito, ito ba big letter o small letter ang letter C ayon sa screen? Ayan, oh. Pwede nang sumagot? Sagot. Letter o small letter? Small letter. Natural sa binanggit mo, hindi naman problema kung small letter Objection, yan moderator. Categorical. Categorical mo na, Red. Categorical, yes or no. Big letter. Kasi small letter Ito naman napakadali yung sagutin. Hindi, okay, maganda. Sagutin mo na categorical, Red, then magpaliwanag. Kayo lang naman. Nakita niya Okay.
Small letter. Amen. Small letter Okay, pala. sagot na, Sige. sagot. Okay. Wag kang magbating, Kuya Lord. Okay. Sagot ni ano yan, ni Red. Sige, Red, paliwanag. Oh. Ngayon, ito paliwanag ka, Mr. Moderator. Sa bayan ng Diyos, hindi nauukol kung pronoun, o kung proper noun. Basta ang nakasulat, tugma, ang mababasa at malinaw na naintindihan, Iglesia ng Diyos, mapamalaki, mapamaliit. Iglesia ng Diyos pa rin yan. Hindi yan magbabago. Okay, Ang time's mali, up. Okay, time's up. Meron ka yung na lang pangalan ng dalawang iglesia ay hindi katulad ng tanong. pangalan ng iglesia nyo. Oh, Okay. Red, okay Ayun na. ang sagot Okay na. ko. Meron na lang dalawang tanong, ha? Kuya Yeah. Lord, meron na lang ikaw dalawang katanungan. Sige, Okay. tanong. Sabi mo kanina, ang 1 Corinthians chapter 1 verses 1 to 2 ay proper noun at ang proper noun, no, ay big letter at sabi mo naman dito ay small letter. Pinakita ko sa screen. At ang small letter ay hindi proper noun, kundi yan ay common noun. Tanong, tama ba yung sagot mo na yon? Categorical? Yes or no? Yes! Yes, Amen! tama, Mr. Moderator. Okay, ay Dahil- pasagutin mo, Lord. Okay, sige. Ito naman eh. Yes, tama, Moderator. Dahil hindi lahat ng nakasulat sa Biblia, sa sinabi ko kanina na unang Korinto 1:1, ay maliliit na letter. Meron dyan na Diyos na big letter. Diyos, big letter. Next Okay, question. last na tanong. Okay, last question. No? Sabi mo kanina, anong salin ng Biblia verbatim na may pakita mo sa screen? No? Na may pakita mo sa screen. Nakalagay po diyan. Members, Church of God International. Anong salin ng Biblia na English na mababasa verbatim? Walang putol, walang dagdag, walang bawas. Members, Church of God International. Anong salin? Objection, Biblia. Mr. Moderator. Anong Nagtatanong siya objection? sa mga bagay na hindi ko sinabi at hindi ko nilatag. Okay. Moderator? Ano may counter Ayos ang objection? counter-objection ko, moderator, open-ended question, na kung anong salin ang ginamit niyang Biblia na mabasa Members Church of God International. That's it. Hindi ko po kine-question yung kung ano mang salin. Kundi sabi ko, ano bang salin mababasa? Okay. Okay? Ano? Yung exact. Okay. Rolling ko. Pwede mo sagutin, Red. Pwede kang mag-pass. Pwede mong sagutin ang katanungan niya. Sagot, Red. Tama. Ang tanong niya ay nasa argumento niyo. Sige. Sagot, Ngayon. Red. Meron, salin. Sabi sa Efeso 3:6, sapagkat ang mga hindi Objection, o yung moderator. mga member. Objection. Ito sa gusto. Anong objection? Name ng ang kine-question ko, moderator, name ng salin, hindi talata. Anong Ay, salin? natural, talata ng Biblia ang babasahin Hindi ko. po salin. Iba ang Okay. salin sa talata. Ha, moderator, paki-educate mo Tika nga muna. lang. Okay. Maliwanag sa 1,000 million na tagapakinig. Salin ang hinahanap sa iyo, Red. Pakisagot kung Counter-objection, Mr. Moderator. Pwede naman tawagin na salin ng Biblia. Kaya nga, anong salin ng Biblia yan? Pwede naman salin ng... Diyos ko, saan ka nag-inuwan? Tika lang, Lord. Tika lang, Lord. Anong salin yan? Okay. natural, babasahin ko yung Efeso 3:6. Biblia rin yan eh. Biblia ang pinagbabatayan natin eh. Ibang talata, moderator, sa salin. Okay. Educate, please. Okay, sabihin mo lang sa kanya kung anong salin, anong MB ba yan, Filipino International. Tinuruan Hindi, ka patuloy ng moderator. 1905. Babasahin ko 1905 ADB. Oh, 1905. Sige. Ayan. Makinig ka, talaga si Lord. Pino, Oo. Okay, Tagalog yun ha. Sige, international, sige. Sabi rito yung members muna ha. Sapagkat ang mga hintil ay tigapagmana. Kapag hintil ka, pwede ka maging tigapagmana. Ngayon, yung Church of God ka, mababasa ba sa Biblia? Sabi sa unang Tiras 15, sabi Church of God naman. Sabi niya kasi MCGI Members Church of God International. Sabi sa unang Timoteo Moderator, 3:6. Okay, time's up. Okay, tapos Moderator, na tayo. moderator. Tapos, Moderator, tapos na. moderator, Ano, saglit na moderator. ano yan? Na-gets mo naman yung question ko, isang talata, walang labis, walang kulang. Na-gets mo yun, no? Tapos na, kuya. Sige, tapos na natin. Time's up. Oo. Hindi na natin ulit. Kinonfirm ko lang naman sa'yo, moderator, kung na-gets mo yung question ko. Okay, gets ko na. Okay, time's up. Okay, susunod na magtatanong ay si Cassie. Kasi.
O, kasi meron kang 5 minuto para usigin si Red. Okay? Unang tanong, O, yung nagtanong. sa unang Korinto ba, saan ba to? Church of Christ International or Church of Christ nasa Korinto? Mr. Moderator, pakelaborate kasi anong Korinto ang tinutukoy niya? May unang Korinto 1:18, may unang Korinto Yung 9:15. Okay, gets nilatag ko na. mo, alangan Gets ko May wala na. Korinto ba? objection, counter Okay, objection. gets ko na. Okay, kasi wala naman counter objection Anong doon Korinto? kasi ganito na lang kasi elaborate mo na lang, specify mo kung ano yung Korinto na yon. Ano mo, elaborate mo yung Kaya tanong. nga tinatanong ko nga, counter objection, Mr. Moderator. Sabi ko nga sa kanya, ano ba tong Church of Christ International or Church of Christ sa Korinto? Saan ba dito ang simbahan na totoo na tinatag ni Okay. Cristo? Tanong mo ulit sa kanya yan kasi, tanong mo. Ano mo sa akin? Pambihira tong moderator na to. Ayun yung rolling ko pambihira tong Wala, ano na. moderator. Yun ang rolling ko, itanong mo Unang ulit sa tanong. kanya. Yung simbahan na Church of Christ ba, sa Korinto ba to or Church of Christ International? Sagot. Ay, yung kinaaniban mo, hindi sa Diyos yan, sa demonyo yan. Yan. Oh, Sa Sa'yo, demonyo yan. nasunod hindi, ko lang. hindi yan nakikinig counter objection. Yung tanong ko sa kanya, yung kinaaniban niya ba, ito ba yung Church of Christ Sige, ayan. International or ito Okay. yung Church of Christ sa Corinto? Pambihira talaga to. Okay. Mayroon naman, Red, narinig mo naman yung categorical. Sagutin mo muna categorical, Red, para hindi. Mr. Moderator, ipakelaborate kasi paiba-iba eh. Okay, Ay, naku elaborate mo kasi ayusin mo Una, pagtatanong. Korinto. Elaborate mo. Pangalawa, Sige. simbahan. Sige na, Red, Pangatlo, tapos na. pare. Tapos kasi na magtatanong. O sige. Saan Elaborate ba mo dito kasi. ang totoong simbahan? Yung Church of Christ sa Corinto o Church of Christ sa International? Categorical. Sagot. Mr. Moderator, hindi ko maintindihan talaga yung ano niya. Yung Saan tanong. ba dito yung simbahan na totoo tinatag ni Kristo? Yung simbahan sa Corinto o yung simbahan sa International? Church Siyempre, of Christ yung International o tinatag ni Cristo, Church of Christ sa Corinto? Sige, nakasulat sa sagot. Biblia. Sagot ko. Sagutin Ito. mo! Categorical, dalawa to eh. Sagot. Ayun nakasulat sa Biblia, Mr. Moderator. Oh, so, Na itinayo ng ating Panginoon sa Kristo sa sagutin Mateo mo, 16. hindi ako Kasi, nagtatanong ako. pasagutin mo. At ituloy mo yung sagot mo, Mr. Red. Moderator. Sige, tapusin mo sagot mo, Red. Parehas. Okay, next both. question. Parehas. Wala ka Hindi, nang pakialam hindi, doon kasi nagsagot siya ng both. May dalawang categorical doon, both. So, both yun. Ano ba yung simbahan kinaniban mo? Church of Christ International or Church of Christ sa Corinto? Siyempre yung Church of God na nasa Biblia. Kaya ako sinabing na members Church of God. Objection, moderator. My question is categorical. Mr. Moderator, nagtatanong Sinagot pa niya ako. ng categorical. Ay, Mayroon siya sagot, narinig ko. Tuloy Napakabayas mo, Red. naman itong moderator Tuloy, na Red. to. Kaya ako sinabi na MCGI dahil pwede akong maging kaanib sa loob ng iglesia. Objection, counter Bago sa objection, Gawatis 30. objection. Ang tanong Okay, ko, okay. Itong rolling ko. Isang tanong pa lang kayo, 3 objection na kayo. Next question. Hindi tayo mo tapos niya. Next question. no, next question. Itong sa gawa, 2028. Sa inyo ba itong iglesia na to na tinatag ni Kristo? Hindi sa akin Sagot. yan. Kay Kristo yan. Kay Kristo yan. Hindi sa akin yan, Mr. Moderator. Nilatag mo Next to, di ba question. kanina? Nilatag mo to Okay. kanina, di ba? Next question kasi sa ginagot niya na. Sinagot Sabi mo niya, sa hindi iyo, sa hindi sa akin yan. Hindi sa Abisi kanila daw talaga yan. itong moderator na to. Walang kwenta. Nasagot na. Nililistay Next ko na nga question. mag-moderator. Walang kwenta itong Next moderator question. na to. Sinagot ka na hindi sa kanila yung iglesia na yun. Tanggalin mo itong pagka-moderator na to. Walang kwenta itong moderator Pambira. Ikaw na to. hindi ka marunong Bias ka eh. magpasakop eh. Ay, Next question ka na bias nga eh. Siskas, Next question ka na. relax lang. Ate kasi, wag Walang awayin yung kwenta moderator. itong Oscar. moderator na to eh. Wag niyo awayin yung moderator Oh, natin. naririnig na nga ng mga kasama mo yung nasagot na nga hindi ka sila tunay. Hindi sila yon. Kaya next question ka na lang. Next Oh. question. So, kiniklaim mo na hindi kayo totoong simbahan. Yes or no? Sagot, Red. Hindi.
doon sa itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi kami yon. Dahil tinayo ng ating Panginoong Jesucristo yon, 33 AD, hindi pa buhay si kapatid na Eli nun eh. May naitatag na iglesia. Ngayon, ang gagawin mo na lang, aanib ka na lang sa iglesyang itinayo ng 33 AD. Next And question. time's up. Okay, next question. So, next question. Ano yung tinatag ni Kristo na 33 AD na simbahan? Hindi simbahan nyo. Kasi puro ano yun, hindi simbahan nyo yun. Ang itinayo ng ating Panginoon sa Kristo, hindi simbahan, kundi yung iglesia sa kasangkapan ng Diyos, no? Na, sabi sa 12:49 na sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo, yung salita niya hindi galing sa Kanya, kundi And galing sa time's Ama na up. nagtuturo sa Okay, Kanya. next question. Next question. Kung hindi simbahan yun, sino ang nagbigay ng authority na gumawa ka ng simbahan na walang pahintulot ni Kristo? Sa inyo walang nagbigay dahil hindi naman sa Diyos yan eh. Pero yung itinayo ng ating Panginoon Jesucristo, sinabi ng Ama yon. Dahil yung sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, nanggaling sa Ama yon. Kaya sinabi ng Ama yon. Yung sinasabi ng ating Time's Panginoon up. Next Saan question. mababasa na galing sa Ama ang simbahan tinatog ni Kristo na Church of Christ, Church of God? Makinig ka ha. Doon sa Mateo 16:18. Objection moderator, naghanap Okay. ako ng talata. Okay, anong objection mo, Miss Cassie? Ang tanong ko, saan talata na sinabi ng Diyos na Ama na magtatag si Kristo Okay. ng Church of Christ International? Gets ko na. Red, narinig mo na. Anong Ay, talata? pasagot. Ulitin ko. Anong talata para maliwanag? Sagot! John 12:49. Babasahin ko, Mr. Moderator. Sapagkat Okay. ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi Okay. sa Ama na sa akin ang nagbigay ng utos. Up. Kung ano Time's ang up. dapat Next Okay, question. next question. May simbahan ba dyan na babasa Red, ng red. Church of Time's Christ? up. Time's up. Sinabi ko ng up. Time's up means tapos na ang time sa pagsasagot mo. Next question na tayo. Mas sumunod Next kayo sa question. May moderator. mababasa ba dyan na sa binasa mong John 12, may babasa ba dyan na Church of Christ, Church of God International? Tinanong Yes mo or lang no? yung binanggit ni Dino eh. Ang tinanong mo kasi, saan mababasa na sinabi ng Ama Counter na magtatayo objection, ang ating counter iglesia. Ayun ang binasa mo. objection moderator, objection moderator. Anong Ang objection? linaw ng tanong ko, ang tanong ko kung may mababasa ba na Church of Christ, Church of God International dyan sa binasa niya John 12. Okay, guess ko na. Guess ko na, Red. Huwag ka na mag-counter. Baka sabihin nila, bias ako, okay? Meron ba dyan Huwag nakalagay ka dyan? magkapi dyan. Okay, meron na bang ano dyan nakalagay na Church International? Pakisagot. Sagat. Moderator, wag niyo muna siyang pag-objectionin kasi nagpapaliwanag na ako. Sige, Nakahanda sagot. agad yung objection niya. Sagot. Ito. Sagot. Categorical Wala, yung Mr. ano, Moderator. literal yung ano, yun. Tinatanong ko siya. Kasi wag ka sagutin lang ka pa. sumabat. Sige na, ayun na. Hindi na panahon mo sumabat sa kanya na. Yes or no Magpaliwanag ka lang na, Red. naman eh. Red, yes or no? Ito sagot. Wala dyan, pero may mababasa ka kung babasahin mo sa Mateo 16:18 na itatayo ko ang aking iglesia na ipiniliwanag ni Lucas na iglesia ng Diyos yun. Okay, time's up. Sa Matthew Okay, time's up. 16:18. Okay, kasi tika lang kasi meron ka na lang dalawang katanungan na titira. Okay, gamitin mo yan. Be So, useful sa to Matthew truthful. 16:18 na tanong mo, sagot mo, binigyan ba ng authority si Elisariano dyan? Yes or no? Ito sagot ka, Mr. Moderator. Hindi naman nangangaral si kapatid na Eli. No, tika lang. Ako na mag-object. May yes or no categorical. May yes or no. Ayun ang sagot ka, Mr. Moderator. Ang pinapangaral niya, si Kristo rin. Kaya sabi sa Mateo, siya ang Objection inyong pakinggan. moderator, categorical yung tanong ko, yes or no? Ito naman, inulit. Kaya nga inulit na naman ni Cassie. Sinabi ko na sa'yo, mag-object yan eh. Yes or no, Red? Pakisagot. Pakiulit nga yung tanong niya, Mr. Pakiulit Moderator. kasi. Pakiulit. Yes or no, binigyan ba ng authority ni Kristo si Elisariano sa Matthew 16:18? Yes, sabi kasi. Ito, yes.
Yes, yes. Oh, ang sagot ko yes. Oh, next question. Saan Hindi, mababasa na paliwanagin si... mo siya. Paliwanagin mo. Magpaliwanag pa sa kasi. Maghintay ka lang. Paliwanag Red. Mm. Sagot ko, Mr. Moderator, ha. Sa Jan ano? Ito, sa Jan 14. Objection moderator. Doon Teka ako lang. tanong. Kasi Huwag ka hindi ka na pwede mag-injection. Sinagot niyang yes. Paliwanag Sige. na yan. Sige, Huwag Red. ka mag-object. Sabi sa John 14:26, sabi niya, binigyan ba ng authority si kapatid na Eli na mangaral? Ito, John 14:26, datapuwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan na siya ang Okay, time's magtuturo sa up. inyo ng lahat ng Your mga 20 bagay na minutes, 20 seconds magpapaalala ng is lahat ng up. aking sinabi. Next question. Next question. Last question mo yan, May ha? mababasa ka ba? Red. Espiritu ano ba kay kapatid na Eli, ayun yung sinabi ng ating Red. Panginoon sa Kristo na Espiritu Okay, mga aliw. Red. Next Red, question. tika lang. Pag sinabi ng moderator na time's up, ibig sabihin tapos na ang Sorry. 20 minutes na. Okay, warningan kita ng isang awarded kalahati. Ngayon, kasi last question mo na yan. Last question. May mababasa ka ba na Eli Soriano dyan sa binasa mo? Yes or no? Wala, ito naman. Okay? Paliwanag, wala. Ayun lang sagot. O, tapos na, doon na naghihintay. At dito, doon nagtatapos yung tanungan ng 5 minutes ni kasi laban kay Red. Ngayon, dadako naman tayo kay Angkol na meron 5 minutes na ibibigay sa kanya para sa kanyang katanungan. Sige, Kuya Angkol, tanong. Okay, unang tanong ko no, gaano ba kaliit ang gusto mong paglagyan? Sagot, Red. Ayaw kasi lang sana ako para makaunat ako. Okay, sige. Pangalawang tanong, nung ginamit mong talata kanina na Lucas, narinig ko merong obispo. Pakipangalanan yung obispo nyo ngayon. Objection, Mr. Moderator. Hindi ko ginamit yung Lucas. Okay, hindi niya ginamit ang... Counter objection. Anong counter mo? Counter objection moderator. Ginamit niya kanina yung merong obispo. No? Okay. So Ito ang pangalanan niya rolling kung ko. sino yung obispo nila ngayon. Itong rolling ko, sa latag mo, Red, ako moderator dito, walang bias dito, narinig ko may ninatag kang Lucas. Narinig ko yon. Paki-refresh ng tanong. Narinig ko, Sige, Red, meron kang ulitin Lucas, ko kahit gusto. Sige, refresh. Ulitin ko yung tanong. Ginamit mo kanina ang talata sa Lucas na merong obispo, yung pakanin nyo. Ngayon, pangalanan mo kung sino yung obispo nyo ngayon. Ano yung tanong, Mr. Moderator? Next question na ba? Ah, Objection, tanong. moderator! Okay, anong objection? Oo. Nakafocus ba to sa debate tong katunggali ko? Hindi, Kasi, hindi paulit-ulit na lang naka-focus nag Google eh. Sige, Red, pay your attention on him. Please. Ang tanong, Mr. Hindi ko na Okay. hindi ko na uulitin yung tanong ko, moderator. Sagutin niya Oo. yun. It's not my Hindi na, fault. wala na. Your opponent has no patient waiting you patiently. Just answer the question. Total ang tanong niya naman na out of topic. Pass na ako. Okay, pass. Okay, next question. Okay. Sige. Kasi binanggit mo kanina si Sostenes. Kayo ba talaga ay kamembro ni Sostenes? Yes or Ay, no? siyempre, kapatid, sabi ni Pablo eh. Next question. Next question. Ang sabi niya. Kailan kayo naging kapatid ni Sostenes? Anong Magbigay ka kailan? ng taon. Anong kailan? Hindi ko yan. Kailan kayo naging kamembro ni Huwag mo siyang Sostenes? tanungin. Huwag mo siyang ibalik ang tanong sa kanya. Sabihin mo, liwanagin, i-address mo sa akin para hindi kayo mag-usap. Kayo ng dalawa, nandito ako eh. Paki-elaborate niyo kung kailan. Anong kailan, Mr. Moderator? Sige, paki-elaborate mo, Kuya Angkol.
Sige. Anong year? Ano ba yan? Sige, Anong taon? ulitin ko na lang ng Tagalog para makaintindi Basta ka, no? Katoliko nonsense eh. Kailan Okay. Wala nang Objection, ganyan, Red. moderator. Wala nang ganyan, Red. Warning ka dyan, warning ka. nonsense ka. ito. Oo, warning. Kaya nga, Kuya Angkol, ako nang bahala dito. Huwag na ganyan, Red. Mayroon ka ng minus na 1 minuto at 20 seconds. Okay? Dahil nakatatlong ka na eh. So, tuloy, Kuya Angkol. Okay. So, kasi kanina binanggit mo si Sostenes. Ngayon, kailan kayo naging kaanib sa iglesia na kinaaniban ni Sostenes? Anong taon? Anong taon? Ako, nung naanib ako, siguro, 10 taon na mahigit eh. O, doon ko tinanggap, nakapatid ko si Sostenes, nung tinanggap ko yung ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, sabi sa gawa, yung mga gumagawa ng katwiran, katanggap-tanggap sa Diyos. Kapag kapatid ka Okay. sa loob na iglesia, kapag Time's gumagawa up, ka ng Red. katwiran, katanggap-tanggap ka sa Oy, Diyos. time's Next. up, time's up. Time's up, Oy. time's up. Objection, Next question. moderator. Objection, ano? moderator. Anong objection? Alam ba makipagdebate ng katunggali ko ngayon? Alam ba niya kung paano makipagdebate? Kasi inuubos niya ang oras ko. Tapos na ang kanyang time sa pagsagot. Please, be strict. Wala akong pakialam kung maubusan siya ng oras mamaya sa pag-present niya. Kasi gawain niya yan. So, Sige, please okay. be strict. Rolling ko na. Red, narinig mo naman yan. Pag sinabi ko narinig nyo na time's up, tigil na kagad. Kasi meron naman kayong pagkakataon na magsagot pa muli. Ayun. Sige, kuya. Sunod na tanong. Okay. Sunod na tanong. Okay. Kasi binanggit mo binanggit mo kanina na hindi kayo yung tunay na iglesia. Nakianib lang. Yang tanong, saan mababasa sa Biblia na ang kaaaniban dapat ay iglesia ng Diyos at hindi mga kasapi ng iglesia ng Diyos? Sagot, Red. Anong tanong niya, Mr. Modero? Saan ba mababasa sa Biblia na ang dapat aniban ay iglesia ng Diyos? Okay, Red. Objection, moderator. Okay. Anong objection? Objection, moderator. Basta magulo kasi yan eh. Please, Me- please moderator. Please moderator, hindi ko na po uulitin ang katanungan ko. Hindi po siya nakafocus. Please lang. Your Focus po ako objection ngayon. is granted, Please lang. Red. May you have pay your attention on him. Okay? Okay. No problem. Okay, Kasi sa pakisagot. dalawang nagtanong, ay nantok na ako eh. Pangatlo No, na si Okay. Pakisagot sige, na lang, sige. Red. Pakisagot. Diretso na sagot sa tanong niya. Ay, sige, pakelaborate ulit para masagot ng maayos. Pass ka na lang kasi hindi na Objection, ulitin ni moderator. Kuya Nagsabi Angkol. na akong hindi ko Oo. Kung gusto mo, mag-pass Red ka ka na naman. lang. Hindi na, Sige, Red. total, nonsense naman yung sinabi. Basta lang. Okay, pass. Pass na. Okay, sige. Nonsense pala, ha? Nonsense. Ngayon, saan saang lugar kayo, yung kinaaaniban mo ngayon na MCGI, saan kayo, yung kinaaaniban nyo, banda nakasali, or anong lugar kayo nagpasakop, sa iglesyang kinaaniban ni Sostenes? Saan kami? Ngayon, nasa Pilipinas kami. Sabi kasi ni Kristo sa Mateo 21:43, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos, ang ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Isang bansa. Kapag inalis sa Israel yung bayan na yon, ibibigay sa isang bansa, maaring sa Pilipinas. At ito ang katuparan na nakasulat sa Okay, Biblia. time's up. Lumabas na sa topic na yun. At hindi ko na kailangan paliwanag. Time's up. Time's Okay.
Next Moderator, question. minus. Oh, minus ka Minus rin. mo yan. Minus Minus mo ko, yan. 2 minuto lang minus mo rin. Dalawa na. Pasensyahan tayo. Ako ano ko lang, nilalapat ko lang ang tamang proseso ng pakikipag ano dito, moderator sa inyo. Okay? Sige. Next question. Next question. Mayroon bang obispo sa iglesia na kinaaniban mo? Meron o wala? Sabi sa unang Timoteo 3:15, basahin natin, ikaw na magbasa. Objection, moderator. Anong objection? Objection, moderator. My question is categorical and I will not repeat it again. Please, the opponent must be guided. Okay, narinig ko naman at na may narinig akong pagpipilian, okay? Pagpipilian na tanong, sagutin na lang ng categorical, Red. Sige, meron, Mr. Moderator, kasi ang tanong niya, saan mababasa na may obispo na kinaaniban mo ngayon? Meron. Sabi ni kapatid na Elion, sa unang Korinto 3:15, ngunit kung kayo magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano sa mga tao na ugaliin nila, dahil kaanib ako sa iglesia ng Diyos, may mga obispo sa iglesia ng Diyos. Valid na obispo, yung mga unang siglo, o yung Okay, time's itinatag. up. Time's up. Kaanib ako doon. Next question. Time's up. Kasi sabi mo sa unang siglo, mayroon kayong obispo, no? Ngayon, magbigay ka ng pangalan ng obispo na kasapi ng MCGI o Members Church of God International. Yung sa 1st century, ha? Pwede na, Mr. Moderator? Okay, sagot. Dito sa Pilipos 1:1, si Pablo at si Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nangasa Pilipos, pati ng mga obispo at mga diakono. Hindi man lang pinangalanan, pero may sinasabi na obispo. Next question. Next question. Meron ka na lang Okay. 4 na katanungan, kuya. Okay, next question. 4 na katanungan. Next question. Ang tanong ko, dahil sinabihan mo na meron sila, yung mga apostol, no? Pwede mo bang maibigay ang ibang obispo noong 4th century na kasapi ng Members Mr. Moderator. Church of God International? Pas na lang ako Okay. kasi malayo na sa topic. Okay, pass. Okay, pass. Hindi niya kaya sagutin niya, kuya. Pass na lang. Pass na lang kasi... Okay. Pass na lang. Pass. Okay. Nonsense Sige. kapag sasagutin mo pa kasi. Pangalawang Oo, kuya Red. Sige, objection, sige. moderator. Anong Objection, objection? moderator. Nag-pass na po siya. Nagtatanong na ako, bakit nagngangawa ito? Okay. Red, tagpas ka na nga naman talaga. Bakit nagngangaw-ngaw ka pa? Warning ka dyan, Red. Warning ka dyan. Huwag nang ganun. Okay. Kuya, tuloy. Tanong. Pangalawang katanungan, no? Pangalawang katanungan. Mayroon ba kayong iglesia doon sa Corinto na mababasa Members Church of God International? Noong unang siglo? Yes or no? Meron o wala? Meron sila Pablo, sila Sostenes, sa unang Korinto 1:1, mga kaanib yan sa iglesia ng Diyos. Next question. Okay. This question. Second to the last. Pangatlong tanong. Ilang taon na ang iglesyang kinaaniban mo ngayon? Matagal na, ilang taon, 33 AD pa. Simula nung nagtatag ang ating Panginoon sa Kristo sa kalooban ng Diyos. Kung mo, matagal na, ilang libong taon na. Next question. Last na tanong. Sige, ilang libong taon na. Ilang libong taon na daw, no?
So sino ang inyong leader sa 1770? Sino pangalanan mo ang leader nyo noong panahong 1770? Kung tinutukoy mo yung tunay na iglesia, ang isasagot ko sa iyo, walang iba Objection, moderator. kundi ang ating Panginoon sa Objection, Kristo. moderator. Okay, Objection, anong moderator. objection? Objection is granted. Okay. Pangalan po ang hinihingi ko na existing Counter-objection. noong panahong 1770. Napakalinaw po Counter-objection. ng katanungan ko. Okay, anong counter Counter-objection, objection? Mr. Pakinggan Moderator. naman natin si Mr. Red. Wala akong ibang tinatanggap na leader kundi ang ating Panginoong Kristo. Ngayon, kung di niya kayang sagutin, wala na siyang magagawa doon dahil huwag niya akong iipit sa gusto niya marinig Okay, itong ruling sa akin. ko. Ayun ang sagot ko sa kanya. Okay. Yan. Okay, tanong mo na lang yan, Kuya Angkol. Tuloy mo ang pagtatanong. Ngayon, kung tinatanong mo sa kanya kung sino, okay, di pakinggan natin ang kanyang kasagutan. Sige. Magtatanong ba ako ulit or uulitin ko na Oo, naman yung ulitin tanong mo ko? lang yung tanong mo. Tapos Ulitin mo na lang. oras na eh. Paki-elaborate na lang, paki-ulit. Last na tanong na yan, bigyan natin si Kuya Angkol ng pagkakataon. Sige. Ulitin ko ha, tatagulugin ko para maintindihan naman kasi mahirap kung i-English. Baka hindi maintindihan, no? Kasi inamin mo na noong 33 AD pa kayo nag-exist ang Members Church of God International. Ngayon, meron dapat kayong leader sa panahong wala na si Kristo dito sa lupa. Ngayon, ang tanong ko, sa taong 1770, sino ang leader ninyo ng panahong yan? Pakibigay ng pangalan. Sagot. Ito sagot ko. Hindi naman nawala ang ating Panginoon sa Kristo. Umakyat siya sa langit. Kaya consider, nabuhay pa rin siya. Kaya ang Panginoon sa Kristo pa rin. Next question. Okay, wala. Tapos ng oras. Tapos na, hindi na kayo pwedeng magsalita. Ang magtitindig ngayon ay liliwanagin lang natin. Ang unang magtitindig sa affirmative ay si Kuya Lord of the Ring o debate. Alright? Meron kang 5 minuto para ipahayag ang pangalawang tindig mo. Okay. Patunayan. Salamat, moderator. Sa magaling nating moderator, salamat. Ngayon, ayon sa presentation ko kanina, mga kaibigan, wala man lang may nagalaw si Red. No? Bakit? Hindi niya natutulan Baptist Church ay tunay na iglesia. Oh. Kundi gumagamit ng talata, Members Church of God International, malinaw po sa ating pahayag na sabi ni Soriano, we are not the true church, we are the imitators of the true church. So pag meron na palang true church at kayo imitator ng true church, so therefore hindi kayo ang true church. Bakit? Etong kasaysayan po ng MCGI. Noong nagkasakit si Soriano ng HIV sa Pilipinas sa pakikipagtalik sa mga kalalakihan, ay pumunta po siya sa Brazil upang magpagamot. At alam niyo anong ipinangaral nung nakarating na po sa Brazil dahil po sa sakit na AIDS? Ito po ang kanyang sabi. Teka lang, Okay, Kuya. Teka lang. Interrupt ko muna kayo dyan. Dahil dyan sa baka masensored tayo. Sige. Iwasan po natin yung personal dun sa... Sige po. Sige po. Sige po, thank you. Pero po, gusto ko po ipahayag kung bakit gusto niya magkaroon ng lunas ang sakit ng HIV sa Brazil. Pakinggan niyo kung anong turo after that. Sabi, that true church. We are not the true church. We may be made by God a part of the church, but we are not the true church. Pag nakita mong mali, dapat umalis ka. Kasi pag hindi ka umalis sa mali, mai-impyerno ka, sinasadya mo na. Nakakita ka na ng totoo, tapos diyan ka pa rin sa mali, fanatismo na yon. Panatiko ka na lang, hindi ka na religyoso. Kumbaga, sarado na isip mo. ayan. Ayan. Hindi ka na reliyoso. Panatiko ka na. Si Soriano nagsabi na hindi kami ang tunay na iglesia. Gaya-gaya lamang kami
ng tunay na iglesia na Baptist. Kaya tinanong kanina ni Uncle, sabi ni Uncle, kayo ba, sabi niya, meron ba kayong, may kaanib na ba kayong members Church of God International sa Corinto? Meron daw. Magkalaban kayo ni Soriano. No? Kasi sabi ni Soriano, ay hindi. Tahimik ka lang muna, tawag na ito, nal, ang taong libag, tahimik ka lang sa baba. Ngayon, kung titingnan po natin, magkakakontra-kontra. So ngayon, nag-present siya kanina, unang Korinto 1:1 hanggang 2. Sabi ko, proper noun ba yan? Oo. Pag sinabi bang proper noun, ano ba yan? Nagsimula ba yan sa malaking titik o maliit na titik, malaking titik? Pinabasa po natin. Dito siya nasako. Pinabasa po natin sa screen, nag-open cam tayo, pinakita natin sa screen ang talata. Ito bang church na binanggit sa unang Korinto 1:1 hanggang 2, ay nagsimula ba itong church sa malaking titik? Ay maliit daw na titik. Di palpak siya, sinako niyang sarili niya doon sa proper noun at common noun. Sapagkat, ang ginamit po doon ay common noun at hindi po proper noun. Sabi ko, tama ba yung sagot mo na yon? Ayan ay common noun at hindi proper noun. Yes or no? Yes, tama daw po. Okay, tamo, sakong-sako. Ngayon, nung siya po ba ang nagtanong sa atin, nakakasako ba siya? Hindi. Wala man lang puntos o kahit kalabit. Hindi nga siya makapuntos kay Kasi, babae pa yan ha. Hindi siya makakapuntos kay Kasi. Panalong-panalo kami ni na Kasi at Uncle Siya talaga, grabing sako mo. Okay, Tatlong sako, okay inabot kuya, mo ngayon. i-cut off muna kita diyan kuya. Okay. Ilatag mo sa pagkakataon ito sa huling minuto mo, yung patunayan mo yung tunay mong, kumbaga, yung religion mo talaga ang tunay. Kasi yan ang Moderator, natin. this is part Saglit of lang, my, saglit lang. this is part of my rebuttal. Rebuttal po ito, nire-rebut ko lahat. Rebuttal na to. Hindi po presentation Objection ng moderator. Matutulog Okay, na sige, ako at sige. late na dito sa amin. 12 a.m. na kasi dito. So, ibibigay ko na lang yung oras ko kay Pastor Dino. May trabaho pa kasi ako. Payag bukas. ba kayo dyan? Kasi intindihin na lang natin si Kasi may trabaho pa pala yan. Okay naman So, kahit sige. hindi na. Okay naman Wala kahit akong hindi na ibigay. problema. Okay. Sige, Ibigay ko sige. na lang sa kanila. Sige. Matutulog Sige. So ayun. Sige Continue ka, Kasi, oras. sige. Okay. So, tulad ng sinabi ko po, dahil rebuttal po ito, i-rebat ko bawat tindig, no, gumamit po ng talata, no? Unang Timoteo 3:15, sabi po doon, tinanong ni Sis Kasi, meron bang nakalagay doon na pillar of the ground? Hindi ata alam. Kung anong pillar? Mababasa yon sa unang Timoteo 3:15, haligi, pilar. Hindi mo alam yon. Puro ka lang kasi dating Biblia Alam mong dating Biblia, gawa sa rekto yan. Ito, babasahin natin Dating Biblia. Gawa sa rekto yan, tapos minarkahan lang ni Soriano yan. Ang dating daan, nilakaran ng masamang tao. Ito, basahin natin unang Timoteo 3:15. Tingnan mo, basahin natin English. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest, sabi na, to behave thyself in the house of God, which is in the church of the living God, the pillar in ground of the truth. Yan tanong kanina ni Uncle at ni Kasi, hindi mo pala nabasa yan. Talo kayo. Walang members Church of God International sa Bible. Tinanong ko, ano bang salin sa English verbatim? Walang bawas, walang putol. Members Church of God International. Alam nga daw ng moderator, pinakonfirm ko sa kanya, alam na alam niya So sabi ko, ano pong salin?